Magandang umaga sa inyo lahat. I am not yet fully well, but I thank the Lord na pinagkakalooban pa rin ng kalakasan. Very unusual na ganito katagal yung aking karamdaman, but I'm grateful still for the opportunity to be able to teach the Word of God sa inyo. Puntahan ko lang yung introduction. Well, may mga members din tayo na nasa karamdaman and we want to pray for them. Remember us, yung mga may sakit, para makapag-celebrate tayo ng mga Christmas and yung holiday season natin ng maayos. Since delayed na tayo sa time, magsisimula na ako, pero kung maging maayos na yung ating slide o yung projector, susundan na lang ng mga nasa projector yung aking lesson. So, meron na kayong handouts. Okay? Now, let me just make you aware of what is happening sa ating government ngayon. Alisin muna natin yung flood control issue, yung mga issue ng mga namamatay. Pero kung mapapansin ninyo, maraming beses na nagpupuyat ang ating mga legislators, yung mga senators, mga congressmen, and even yung palace, sinabi nila na mukhang hindi magbabakasyon ang ating presidente dahil kailangan niyang matapos i-review yung budget, yung General Appropriations Act, yung GAA for 2026. Mahalagang bagay ito para sa ating bansa dahil kung tayo ay nagbabudget bilang individual at bilang pamilya, on a larger scale, nations should have budgets and kailangan yan. At nakikita natin para mag-survive at mag-flourish ang isang organization, we cannot just spend and spend. We have to think about these things. Kaya naman sa ating iglesia, ganito rin ang ating ginagawa. Ginagamit natin yung mga natitirang linggo ng taon, pati sa mga susunod na mga linggo ng 2026 para pag-usapan yung tinatawag kong Church Haustafel. Ang Haustafel ay German word mula kay Martin Luther na sinabi niya ang mga churches ay may mga household codes kung paano tayo bilang mga pamilya, meron tayong expectation ng behavior sa isa't isa. Bilang mga Kristiyano, meron din tayong behavior na ina-expect sa isa't isa. Pwede nating gawin dito na church covenant. Pero sa kasaysayan, nagamit ang Haustafel para tukuyin yung mga mas practical at mga ethical na bagay. Kaya ginagamit natin ito ngayon, binabaro natin ang word na ito para i-address yung mga practical church issues na para tayong mga magpapamilya na mag-uupo, pag-uusapan natin ang budget. There are no senators, congressmen here, there is no president, but of course as a church we have to think through yung mga bagay na to. That's why last week we studied yung issue ng pagpili at pananalangin na magkaroon ng mga additional leaders, deacons and elders. At nakita natin na ang mga leader na yan ay biyaya at gift ng Panginoon. So kung mayroon nire-raise ang Diyos in our midst na maging leader natin, hindi tayo dapat maging bulag. Dapat ay tingnan natin, pag-pray natin at i-recognize natin ito. At titingnan natin ang mga men natin kung meron sa kanila ang maaaring maging diakono para madagdagan pa ang ating mga deacons or even mga pastors para sa ikabubuti ng ating iglesia. Lagi na lang natin itong gagawin, whether meron o wala, patuloy natin na isisik yung kalooban ng Diyos. Now, on this Sunday before ng Christmas, I want to address something sa inyo na very important sa iglesia.
you know na ang inyong pastor o ang iglesyang ito has never been a church na puro patungkol sa pera ang pinag-uusapan. But once in a while, because this is a reality in our church life and in our lives, we have to think through kung ano yung tinuturo ng Scripture pagdating sa issue ng funding ng iglesia. But I want to frame it sa issue ng generosity, and I entitled our lesson, Designed for Generosity, the church as a sharing community. Isa siyang organisasyon, komunidad na nilikha ng Diyos for fellowship, partnership, and even sharing. I like the word sharing because in its older English word, ang ibig sabihin nito is you communicate something, you share not only yung stories mo, but even yung practical things sa buhay mo. So, sabi sa Acts 2:34-37, we see here the community that is a sharing community. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field but belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. So at the early stage ng church community, nakita natin isa sa naging very evident ng kanilang pamumuhay is that they shared with one another kung ano man ang meron sa kanila materially and physically. And then sa 2 Corinthians 9:11-12, hindi natin masyado ito nababasa sa mga passages natin about giving, but verse 11, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but it is also overflowing in many thanksgiving to God. Kung mapansin nyo, balawang beses binanggit yung thanksgiving sa Diyos. Pagpapasalamat sa Diyos, ito ang intensyon ng sharing natin sa isa't isa. Ang ine-emphasize niya dito ay magkaroon ng mapagpasalamat na puso sa mga tao at sa kabutihan at karunungan ng Diyos, paano daw niya ito inisip at paano niya ito pinlano para magkaroon ng thanksgiving sa mga puso natin. Hindi niya niloob na tayong lahat ay pantay-pantay na magkaroon ng pananalapi, pantay-pantay na meron tayo sa mga pangangailangan natin. Ang ginawa daw ng Diyos ay ganito. Nilikha niya yung ibang mga tao at inordain niya na may mas marami silang possessions kaysa sa mga ibang mga kapatid. Nang sa gayon, pagdating sa iglesia, magkakaroon ng damayan at tulungan, yung mga meron ay magbibigay sa mga wala at yung mga wala kung ano man ang meron nila, yun ang i-share nila na wala doon sa mga tao na mapag-sharean nila. Ang resulta daw na ito ay isang iglesia na punong-puno ng mapagpasalamat na puso. Kaya kung isipin nyo ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya na at di na tayo nagbibigayan, nag-sharing, ang mangyayari ay we will be good, but we will not be thankful sa mga buhay natin. Kaya ito yung problema kasi natin. In a postmodern world like ours, postmodern na tayo, which means we have already, yung mundo natin, abandon yung paniniwala sa absolute truth. Napaka-suspicious na nila sa mga religious at mga any forms of authority. So, masyado individualistic, may kanya-kanyang katotohanan, so-called. Kaya difficult na ngayon na matouch ang subject na money at yung mga funding sa mga organizations, especially kapag ikaw ay galing sa religious organizations. And with the corruption na meron tayo sa government, alam natin, siguro pag inisip nyo yung budget, ang pumapasok na sa isip natin ay insertions o kaya naman ay corruption. Yung mga ganung bagay, hindi nakakatulong minsan sa atin para magkaroon ng objective na pananaw sa mga bagay na ito. So, ang perception, ang mga religions or religious group, they are a money-making business at ito yung favorite card ng mga tao na nakita nila, naging biktima na sila marahil na they were very generous yet they were duped by religious leaders. So kaya nakita nila yung impropriety ng mga churches when it comes to handling funds. Na pag ginawa mo ito sa mga secular na organizations, katulad niyan, halimbawa yung malversation. Nagulat ako na ang malversation pala sa government ay hindi bailable. In fact, our
present mayor dito sa San Simon ay pinaghahanap pa rin ng otoridad hanggang ngayon because of his case ng malversation. Hindi pwedeng mag-bail doon sa ganon. And if you will use this measurement sa maraming mga religious organization, mukhang maraming makukulong because of other wrong practices sa mga religious organization. But we have a problem. The problem is, despite na may ganong mga abuses sa mga religious organizations, the church is still commanded by the New Testament to teach its people to pursue generosity and funding the ministry to help others. I mean, parang wala kang ibang choice. I mean, how would you fulfill your mandate as a church to proclaim the gospel kung hindi mo gagawin to? Because if you will ask me, if there is one thing na kung ako lang ang masusunod, I would not want to give us a message is itong mga bagay na to because napaka-prone sa hinala, suspicion ng mga tao. But I believe we are a regenerate community. We are a community with the Holy Spirit. We do not operate doon sa suspicion. Meron tayo, kung ang government may tinatawag siyang presumption of regularity, how much more dapat sa iglesia that when we teach this, ay tingnan natin objectively. So despite perennial or annual or usual attacks on Christian generosity, whether legitimate or not, it is the calling of the church to live according to what God has ordained for her. At inordain ng Diyos, as I have said, ang frame ng aking ituturo ngayon, the church was created by God and it was designed by God for generosity. Without generosity, the church and its mandates, kung hindi ito mahihirapan, mawawala sa kanyang existence. The church will simply cease to be as a powerful and an effective organization without that attitude and without that spirit of generosity. That is the point that I'd like to make. The church is designed for generosity by a generous God because it is meant to be a sharing community. Ito ang plano ng Diyos na gamitin ang iglesia sa maraming mga pamamaraan para i-bless ang mundo. In fact, magko-coincide to sa message ko mamaya sa Sunday morning because we will be in Genesis 50 na itong si Jacob ay bukang bibig niya yung blessing because that's basically Abrahamic covenant. The Lord wants to bless the world through His seed, through that covenant seed, through Abraham. At ibibless niya ang lahat through this. At paano niya gagawin yon sa New Covenant? Ibibless niya ngayon ang buong mundo through the agency that is called the church. And we need to fund the church. Okay? So, alam natin na sinabi ko na last time na ang gagawin natin is review, refreshing, remembering what sabi ni Peter, yung mga tinuro ko na sa inyo. Some of these were culled from lessons of yesteryears. Some ay dinagdag ko to make it more applicable sa atin. So gusto kong i-address muna para fair yung abuse ng Christian generosity. So gusto kong i-address na we cannot take advantage of generosity to dupe people, especially tayong mga nasa iglesia. Una, gusto kong i-address yung gospel kapag... So the gospel became primarily a message of prosperity in the name of generosity. 'Di ba? Makikita mo yung abuse na 'yan na dahil nagtuturo ang Bible ng generosity, may mga churches or tayo pwede na maging message na lang lagi natin is the message of prosperity. Yung church giving ngayon napaka-negative na nga ng perception ng mga tao. It is actually a subject fraught with suspicion, distrust, and awkwardness. And this is because of the current testimony of many teachers and groups proclaiming themselves as Christians, yet they peddle the Word of God shamelessly. Sa 2 Corinthians 4:2, sabi ni Paul dyan, nirebuke niya yung mga tao sa Corinth na naniniwala sa mga false teachers at dinistansya niya ang sarili niya sa kanila. Sabi niya, we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Alam niyo itong word na open statement of truth. Makikita mo daw dito na ang pinaka-essence or yung spirit ng Christian faith ay hindi secretive.
Kaya nga may confessions of faith ang mga Christians in history. Ang mga Kristiyano, they proclaim what they teach. Hindi sila mga nagtatago. Yes, we understand na may mga in-house tayong pag-uusapan, pero much of what we do are made public. Kung walang reason to make it private, kung walang biblical reason to do that, we will not do it na parang ganito because nagkakaroon ng taint ng suspicion. Kung mapapansin ninyo, even the funds that we have, it is presented not only sa pastor at deacons, it is presented to the whole congregation. Kayo, tatanungin ko kayo, would you want na yung mga sweldo ninyo ibabalandra 4 times or 5 times a year? Malalaman ng lahat? You would want a company as much as possible na maging privy kayo sa mga sweldo ninyo at salary ninyo. But that is not the case in the church. It is something that those who will pastor churches will have to accept if they want to be transparent sa kanilang buhay. But you do not want na yung mga personal digits at mga ganung bagay ay unnecessarily ay napapublicize because it is so prone sa ngayon, hindi lang prone sa suspicion, prone pa sa meme dahil sa salin ng mga government officials. So again, this is a reality. And as Reformed people, we have to live with this harsh reality in the world today na marami ang mga suspicious, pero may bold assertion tayo. There are times when giving to church should not only be discouraged but denounced. So gusto ko maging fair. Alam niyo, may mga pagkakataon na tayo mismo dapat bawalan natin ang sarili nating magbigay sa churches at sa mga religious organization. Dapat i-denounce. Bakit? Ibig ba sabihin, hindi tayo magbibigay sa gawain ng SABC? No, because there are churches and Christian ministries that are unworthy of the monetary support of the faithful because of their false message and or their financial misconduct. If this church is not propagating the biblical gospel, then therefore, even kahit sabi mo maliit lang, sentimo lang, you do not want to be part of it. Meron na akong karanasan na sinimangutan ako ng cashier ng SM dahil yung mga dati pag nagbabayad ka ng cash, di ba may mga sukli. Tapos dun sa mga sukli na nakalagay yung Catholic, yung Caritas, ibibigay na lang sa ministry nila, parang ganon. And I refused, not because gusto kong i-keep yung mga sentimos or yung mga barya. But I said, no, I do not want na ibigay yan. Let me have my coins. I do not participate sa mga ministries na ganyan. Pag Bantay Bata, 160, okay yon because these are NGOs. Pero kapag religious ang nature na mayroong daladalang false gospel, very careful ako not to participate doon as much as I am capable or aware ako. So, ganun din, pagdating sa atin, kung may mga religious organizations na hindi nagtuturo ng gospel, why do you give to Joel Austin? Why do you give sa mga false prophets and false teachers na nag-roam around ngayon na naghihingi ng support? I hope wala naman donor dito ng Oras ng Himala, ha? Baka meron dito. So, first, there are religious organizations today that are notorious on money. The modern perception on religious organization is somehow justified because of the existence of false teachers and organizations posing as Christians. Kaya 'di ba marami sa mga tao justified yung aming doubt sa inyo kasi marami naman talagang false teachers and even evangelical churches and cultic groups that have false gospel are notorious on donations. Yung Kingdom of Jesus Christ, yung the name above every name, ni Apollo Kibuloy, these are very notable and notorious pagdating sa pagbibigay not only ng ikapo kundi ng malalaking amount of money. And even evangelical churches are not spared. Ministries and ministers have been investigated by governments due to their fraudulent activities. That's why ang mga biblical Christians, they should stop supporting this prosperity gospel preachers because the message of a ministry is a priority consideration in supporting it. Kung ang message ay wrong, then kahit piso, we should aim na hindi tayo maging part ng ministry na yan. So the prosperity gospel movement primarily
nakalat ngayon sa Pilipinas, preaches a false gospel which peddles the word of God for money, preying on the greedy side of their gullible hearers. Di ba, yung mga gullible, makukuha mo daw yan kapag yung mga sa kanilang greediness eh. Di ba, sasabihan mo, pangangako, pag nagbigay ka, dodoblihin yan ng Diyos. Kung ikaw, syempre, sinong ayaw na madoble ang pera? Di ba? Kaya ang tingin ngayon sa Diyos is investment pag nagbigay ka. At ang investment nila ay financial investment at financial din ang ROI. Kaya ganun ang tingin nila. Si John Piper, ang isang vocal critic ng prosperity gospel movement, sabi niya, "So why do I abominate this so-called gospel? I think it is another gospel. Here is another reason I am really upset about this. These prosperity preachers don't just talk to Americans who are already fairly well off and try to help them become a little more rich. They get on their jets, their personal jets, and they fly to Africa or the Philippines." Nabanggit pa yung bansa natin. "And they land and they gather a stadium full of 100,000 desperately poor people and tell them that if they will believe in Jesus, they will get rich and all of their needs will be met and their wives won't have miscarriages anymore and blah, blah, blah. And they get on their jets with their pockets full and go home. That is wicked because the Bible is so filled with teachings that in this life is a momentary affliction. And this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison." So, kapag ang message ng isang pastor o ng isang organization, notorious, puro pera, hindi dapat tayo mag-contribute dito. Meron pa na gusto kong i-address. Kapag ang message, let's say evangelical church, di naman tayo prosperity gospel movement, may mga ganon. Pero ang naririnig mo lagi sa pulpit ay predominantly man-centered na nagre-result lagi sa emphasis ng temporal at external blessings. Mag-ingat din tayo dito. These churches may distance themselves from the prosperity gospel movement, but due to their man-centered approach to ministry, they will lead their congregation to an obsession on numbers, figures, and empire buildings. And one will notice that they have a resemblance sa mga prosperity gospel preachers. At maraming mga churches na ganito. They are not part officially ng prosperity gospel movement, pero yung pananalita nila, ganun na din. Only they are less bizarre and marami lamang sila mga Bible add-ons. Kaya members in these churches find the mood of giving in these churches prone to legalism. Kaya magbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos in return. So some of these churches we can consider na parang prosperity gospel light, not necessarily prosperity gospel movement. Meron kaming mga programs noon na tinuturo pa. Meron kami laging bukang bibig. Whenever I have a need, I need to plant a seed. So in other words, if I want to help you, it's not really that I want to help you, but because I really want to help myself. So I'm just using you to bless, to push God, to move God na i-bless ako. This is a very greedy and selfish way of helping other people. And then we give God the reason to bless us, as if we can give God the reason to bless God. Meron kaming material noon na tinuturo even sa church when we were not yet reformed. Ang title is How to Get More Money from God. At least wala nang tago-tago. Talagang patungkol na sa pagkuha ng pera. That's the first one na gusto kong i-address about generosity. We cannot abuse yung teaching ng generosity by doing this. And the number two, lack of accountability on leaders handling ministry funds in the name of generosity. Di ba may mga tao na nagki-criticize sa church not because they are not generous. In fact, may mga generous people, ang aim lang nila is hindi naman kami against the generosity. Against kami sa mag-mishandle nyo ng funds. So, dito i-establish din natin para maging fair. Because there are some people, yung financial abuse ngayon, committed by religious organizations, nagfe-fail na ma-reflect yung integrity na normally nare-require sa secular world. For example, may mga sa US Senate nagkaroon ng investigations ng mga 5 evangelical ministries, kasama na sila Kenneth Copeland, Creflo Dollar, kasi they earn millions, yet free of tax. Imagine mo, milyon ang kinikita nila, yet they are free of tax.
dinaig pa yung SABC. Ang SABC naka-apply for exemption ng tax pero hindi pa na-approve hanggang ngayon. It is not a right na pag nag-exist ka as a religious organization, right mo na kaagad na bigyan ka ng tax exemption. It is actually a privilege. You have to defend. Tama ba, Paulo? It is dapat mong i-defend. Dapat mong ipakita na ikaw ay religious organization. Kailangan magpasa ka ng ganito. In fact, ang mga employees ng SABC, they are all, yung inyong lingkod ay nagtatax. So, may karapatang magsalita against flood control projects. There was, a few years ago, pumunta ako dyan sa munisipyo ng San Simon. And babae pa yata yung mayor noon. And then, I asked sa office na ganito, ganyan, I want to file for my things. Ganito, I would file para magkaroon ako ng ITR and lahat-lahat, mga ganon. So, nagulat sila, nasabi nila, ba't mo ginagawa to? There is no religious person in San Simon na nagtatax. Because pag religion, ang concept na marami ay hindi ka na dapat mag-tax. Yes, the church as an organization, maganda hindi siya mag-tax. But any employee, kahit nasa religious organization, we ought to give taxes. Kasi employee ka. Hindi ka identical sa religious organization. So I believe even priests, even pastors should be able to tax kung nag-earn sila ng money. But look at this, ganito ang nangyayari. To dismiss these proven charges is being blind and dishonest, not the path of those who want to defend through religion. So hindi natin pwedeng i-dismiss ito, hindi natin pwedeng i-deny na walang nangyayaring ganito. Actually, to allow such accusation, on every form of religion is also being blind. Kapag inisip natin lahat ng religions ay ganito, ay magiging blind din tayo. So what is actually the challenge here? We can not change the past. We cannot change yung mga abuses na nangyari sa kasaysayan, and there are some organizations na nag-abuse. But we should use this harsh reality for humble self-reflection. So if you're a deacon, if you're a pastor, you should behave in a way na we are not stealing money and we are handling the money in the best proper way. And then number 3, yung lack of frugality and prudence in using ministry funds in the name of generosity. So again, gusto kong i-defend na hindi lahat ng kumukontra sa giving ay ayaw maging generous. Yun yung laging akusasyon nagsasalita ka lang dahil di ka lang generous. Hindi ganon. May mga tao na nakikita nila, baka yung organization natin nagkukulang sa frugality and prudence. What is frugality and prudence? Ito yung maingat at masinop na paggamit ng pananalapi ng iglesia because we believe that this is the money of the Lord. So, many churches, from decent-looking to badly-led ones, fall to this category. Decente, pero yung iba, bad ang mga churches na ito. For example, may issue ng financial integrity. How many churches have no transparency and intentionally ignore proven and standard accounting principles? Marami ito. Diba? Principles ng Accounting 101, kung sino yung magbibilang, hindi dapat siya yung hindi siya yung magkikip. Iba-iba. Ang daming mga proven principles dito na dapat ang iglesia ay i-keep niya. Although ang church, we reject the corporation model na we copy 100% na how secular organizations are being accounted for, there are basic principles that are consistent with the teaching of Scripture. Sa mga nagsisimula pa lang ng mga churches, katulad ng mga outreaches natin, sinasanay na namin sila dito kasi ito daw yung isang bato na hindi mo napapansin dahil walang nagrereklamo sa una, pero later on, parang bato siyang lumaki na pinukpok mo sa ulo mo after 10 years because, members grow. Members become wiser and members, nakikita nila, they will be filled with wisdom later on. Nakita nila, parang mali yung ganitong practice. Okay? But let me just make it clear na I am not pro yung nakikita nyo sa Senate investigation, sa bicameral
na kapag pinag-usapan ng budget, ganito, ganyan, na para tayo nagdedebate sa next year, ipipresent namin yung ating budget ng 2026. There will be some open forum, pero we will remind ourselves na mag-operate tayo sa presumption ng regularity. In other words, you trust us as your leaders na in good faith we presented to you a credible budget and then help us to strengthen it. Not really actually looking for some loopholes na baka ang attitude ng mga congressmen at Senate, kasi yun ang expose tayo eh. Baka ganun ang mangyari. We should not. And of course, the church will approve the final decision on that. So, ang gusto natin is tignan natin yung maganda makukuha, pero wag nating hayaan yung secular at unbiblical spirit at practices ma-invade yung process natin. Kasi mahirap, awkward. Sipin mo, kung ikaw ang pastor, you have given your life to the church and then pinag-uusapan every detail ng mga ganitong bagay, nandun na yung awkwardness, bagamat kailangan. Di ba? We should help one another not to make it more awkward, not to make it more parang pampalengke siya. So, yun yung isang panawagan siguro ng pastor. And then may mga churches na may issue ng ministerial priority. Some churches are financially blessed, but they spend it on unbiblical practices. Alam nyo ba, nung ako'y nagsisimula kami nila Jai at siguro pati sila Deacon John, nagsisimula kami sa Bible School, ang pangarap namin lagi ay magtayo ng school. Yan ang always way ng mga churches na pinanggalingan namin. Magtayo ka ng school sa bata at lahat. And I have seen na maraming mga churches na may mga konting pero, nagtayo ng school. Alam nyo, naging result? Burden sa mga members to how to operate school because they want to evangelize and to get members mula sa parents ng mga magiging estudyante nila. At ang Reformed theology, tinuruan ako, that's not the way to do the church. The church is not supposed actually to establish school kung hindi niya kaya. Ang mandate niya is to preach the gospel. To preach the gospel, i-fund yung gospel ministry. Not really itong mga bagay na ito. Even, alam nyo ba, ang building, sa church building, it's not the first priority or the first mandate ng church. Maraming mga churches walang official na pag-aari pa and they operate as a healthy church. Walang worship teams at concerts, schools, comforts. And even yung mga conferences natin, kung hindi natin kayang i-fund, hindi natin sila priority. I believe we are able to fund conferences because the Lord has provided us some money. Ano yung mga priorities na ministry? Ministry of the Word, benevolence, missions. Yung Ministry of the Word, nandun na yung salaries at yung operation, paano mag-operate, and then how to give benevolently, and then yung missions. Yan yung mga priorities ng church. And of course, natural lang na kailangan mo mag-save. So, many members will be givers in these churches, but because of the leaders' lack of priority on the ministry of the Word, may impoverish din sila. Sila yung usually na magandang puso pero makakaproblema sila. Now, kung na-establish natin ito, na I hope na kita nyo yung fairness ng pastor, na yung abuses ng Christian generosity, is it necessary ngayon na maging generous? Well, yun yung sinabi ko sa lesson natin, that the church was designed for generosity because number one, generosity is a biblical virtue and evidence of a regenerate life. Yan yung makita natin sa Acts 4. They owned lands and houses and they sold them. Yan yung sabi ng Acts 2:34-37. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands and houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was also called the apostles' Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, tinulungan nitong ni isang mayaman na tao, itong si Barnabas, binenta niya yung lupa niya, binigay niya sa mga apostol para sa ministry. At hindi lang yon, sabi niya dito, yung mga nangailangan, pinagkaloob yung kanilang pangailangan. Bigyan ko ng clarification, no? Clarify lang natin, this is not teaching communal or any form of communism as the standard way of living together as Christian community. May mga ibang Kristiyano nakita ito, ganito dapat pala ang pamumuhay natin. So yung mga lupain ninyo, brother, bigay nyo muna
sa ministry, kailangan natin. O yung mga sasakyan ninyo, paggamit nyo muna ganito. At at the end of the day, ang kumokontrol yung mga leaders kung ano ang gagawin nila. At may mga ganito mga churches, and I think they are badly erring on this side because hindi ganito ang teaching ng Acts 4. Ang Decalogue, pinoprotektahan niya yung sanctity ng private property. Kung ikaw ay reformed, dapat strong ka dito. Sa 10 Commandments, lagi natin ito nire-recite twice every Lord's Day, na nakalagay dyan, we should not steal. We should not steal yung property, private property ng mga members, or force sila na magdesisyon pagdating sa kanilang individual property. Pagdating sa church, dapat persuasion palagi. We persuade them para bukal sa puso nila ang pagtulong at masaya sila at naluluwalhati ang Diyos dahil ito ang puso ng Panginoon. So, ano nangyari? Bakit nagbenta sila at hindi ganyan ang tinuturo nito? Well, eto yan. The early Christians sold their lands, but it is assumed that they were not forced. Meron kayo nakita sa text na pinuwersa sila? Nakita nila yung need. Nag-gather sila, ang dami nila. Nakita nila, syempre, wala pang McDo noon, wala pang Grab. Siyempre, paano mo pakakainin nyo? Wala pang mga cracklets na pamimigay mo. Ang kailangan is funding. Ang nakita nila, dahil wala naman silang pera siguro nakatago, binenta nila yung lupa nila. It's a donation from these members. Even yung pinatay ng Panginoon, si Ananias, at saka yung kanya si Sapphira, sabi niyang Panginoon, nung nasa inyo, desisyon nyo yan. Pero nung nag-decide kayo, niloko nyo kami at doon nagalit ang Diyos. So everything was done in good conscience and cheerful heart. So limbawa, meron dito na mayaman, may milyon, gusto niyang gamitin to, piniprepare niya sa pangkasal niya. Gusto niya munang ipahiram sa iglesia para bumili tayo ng additional parking space. Pwede yun. Sino ba sa inyo yun? Ginagawa ng mga churches yung basta hindi sa pilitan. In fact, may alam akong Reformed Baptist Church dahil alam nyo naman, mga Reformed Baptist Church, wala namang funding yan sa taas, walang headquarters. So they have their own. So ginawa ng mga churches is they allowed yung mga members, nagpa-loan sila sa church to just fund yung building nila dahil nasa Metro Manila. And nagbabayad ng church sa kanila on a monthly basis. So, kaya binibiro ko yung mga bachelors dito. Huwag muna kayo mag-asawa. Maghintay muna kayo ng 10 years. Pahiram nyo muna yung milyones nyo at bibili tayo ng lupa. Of course, that is just a joke and we will not do that. Pero ang gusto kong ipakita is that sanctity ng private ownership dito, ipaglalaban natin to because dito actually nag-flourish ang generous heart. Di ba kapag nire-respeto mo yung sanctity ng private ownership, mas nakakapag-exercise ngayon yung individual na maging generous kasi siya ang nagde-decide. Kaysa yung sabihin na, ikaw, ibenta mo yung lupa. What if hindi siya prepared doon? What if mayroon siyang, hindi lang siya ang nagmamayari doon at gagawin mong maiipit yung kapatid mo sa Panginoon. So, therefore, in a forced sanctity of private ownership, in a forced setting of communism, the norm is drudgery, not generosity. So kapag i-impose natin yun, di ba? For sure, mayroong magrereklamo, mayroong masasaktan. Hindi lahat ay pare-pareho natin ng puso. Kaya nga sa ating Thanksgiving Sunday ngayon, what we want is yung generous heart ng mga members mapukaw, ma-encourage, and at the same time, makapagbigay sila cheerfully sa gawain ng Diyos. Another issue ng generosity, point number 1, generosity may reveal that our hearts care more for others' welfare than our own. Kaya nga it is a gospel fruit. Nag-care sila sa kanilang mga kapatid sa Book of Acts, sa chapter 4. Mas inuna nila yung welfare ng iba to the point na binenta nila yung kanilang mga lupa. Number 2, Zacchaeus. Si Zacchaeus, ang example niya, the Zacchaeus example in Luke 19 shows to us that generosity is an evidence of regenerate life. Sabi niya, half of my goods I give to the poor.
Yung sabi ni Zacchaeus nung dumating si Jesus sa kanya, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and I have defrauded, and if I defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham." Doon sinabi ng Panginoon yung the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Again, bigyan natin ng clarification. Hindi ito nagtuturo na ibigay nyo yung half ng pera ninyo para sa gawain. Pero kung dinesisyon nyo yan, okay lang. Tatanggapin naming mga deacons. But it is an example of a person being changed by Jesus. This is not a specific command na ito yung dapat mong ibigay. Maganda dito si Zacchaeus, alam niya, ito yung primary sin niya, yung evidence ng sinfulness niya, yung stealing. Kasi involved siya sa tax collector siya. So in other words, sa government natin ngayon, kung marami ang nagnanakaw sa kaban ng bayan, ito yung magiging evident lagi na kasalanan niya. Sa theology, ang tawag natin to definitive sanctification. Dito mo makikita una yung breach niya sa sin, kung ano yung identified sin niya. If this is sexual lust, if this is greed, if this is murderous, or yung palamura siya, dito mo unang makikita na may nagbago sa kanya. Diyan mo siya titignan. At si Zacchaeus, nung dumating ang gospel sa kanya, ang definitive break niya with sin was stealing, kaya willing siyang ibigay 50% of his money. And he responded by way of giving his goods to the poor. So therefore, ang point dito, ang New Covenant generosity ay strong indication ng encounter natin sa salvation. Kasi nakita natin, hindi na pera yung pinakamahalaga sa atin. Mahalaga ang pera sa atin, pero it's not a master ng ating mga buhay. Okay? Another thing, generosity is either commanded or encouraged among Christians in the New Testament. Di ba, hindi na natin gagamitin yung Malakay 3:10 about tithing. Pero mas matindi at mas mabigat ang New Testament because how do we give generously in the New Testament context? Sabi ng 2 Corinthians 9:6-8, ganito tayo, mamigay tayo cheerfully, not grudgingly. Ang Greek word dyan ay hilaros or hilarity or yung hilarious, which is parang masaya-masaya ka, may merriment, may willingness. Tapos, for God loves a cheerful giver. Merong statement ng God's love na napaka-rare. Alam natin, mahal ng Diyos ang lahat ng nilikha niya, pero sinasabi niya dito, napiplease siya doon sa mga generous people, mga giver, because ang Panginoon, alam natin, generous siya. At hindi dapat daw grudgingly, nandun yung heaviness, yung sorrow, yung reluctant, yung parang ayaw mo naman tumulong, pero napipilitan ka. Hindi naluluwalhati ang Diyos sa ganun. O kaya naman yung out of necessity, under distress or compulsion. Yung parang mapapahiya ka, may pressure, kumakalat pa naman ngayon sa social media yung sermon ng isang pastor na pinagbabanggit niya yung mga pangalan ng mga members nila. Naisip ko nga, gagawin ko kaya to. For sure, ay mawawala ka na sa office ng pagpapastor. But it should not happen sa church na dapat we hear more of Christ rather than these things, no? At hindi dapat natin nilalagay sa pressure yung iglesia. Pag nagtayo tayo ng building o bumili ng lupa, we do not want na pag naalala natin yun, ito yun, pinressure kami o kaya pera ito ng ibang tao. Gusto natin meron tayong masayang alala na this is our money, but at the same time, we were happy sa investment na ito. Kaya nga, ito ang aking position sa New Testament ng giving. Dapat cheerful. Pero pwede ka maging cheerful kung may milyon ka at ibibigay mo ay 10 piso. Masaya ako, dyan ako masaya. In fact, I have heard a rich person, I've encountered a rich person owning millions of money, na sinabi niya na, hindi na ako makapagbigay ng malaki kasi ang malaki sa akin, malaki talaga siya. Kaya ang bibigay niya ay 500. At para sa kanya, kung masaya siya doon, masaya siya. At doon ko nakita na pwede na yung cheerful, yung wisdom ng scripture, na hindi lang niya sinabing cheerful. Nandun yung encouragement na maging abundant at liberal. Yun ang sinabi niya, di ba? This is a reflection of what Christ has done to us. So hindi pwedeng cheerful lang, kailangan abundant at liberal. Kasi doon sa passage na yun, binanggit niya yung sowing and reaping.
Ang sabi niya, kung magsusow ka ng konti, magre-reap ka ng konti. At kung magsusow ka abundantly, magre-reap ka abundantly. Because encouragement na binigay ng Diyos na meron kang ability to bless. So both Gentiles and Jewish literature and Old Testament use this imagery, yung sowing and reaping. And the giver must trust the principle of harvest. He's not losing but actually gaining. The more na may tinatanim ka, the more na ikaw ay mag-harvest. Now, kanina binanggit ko to at kinriticize ko kasi ginagamit ito para ang ROI ay physical monetary palagi. Hindi ganito ang currency ng Scripture. Ang currency ng Scripture, mag-i-invest ka, pero may ROI, pero spiritual. Mapiplease ang Diyos. At yung, minsan hindi natin makikita dito yung bunga, pero mapupuri ang Diyos. Now, also, sufficiency and abounding. What is promised is God's sufficiency for our needs and abounding in good deeds. Sabi niya kasi dito, for His... sabi niya, 2 Corinthians 2 Corinthians 9 verse 8. Let me just read yung 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi niya, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, you may abound in every good work. Pag binasa ito ng marami, sabi lang, magbibigay ako ng marami, parang sa gayon, magkakaroon ako ng abundance sa lahat ng bagay. So pag naging giver ako, the Lord will bless me, I will have abundance of all things. Pag chinek mo yung verse 8, hindi siya ganun. Pag chinek mo siya, may dalawang word dyan. May nakalagay na sufficiency, tapos may nakalagay na abound. Ang karanasan natin is, usually, sinasabi natin is, yung abounding ay para magkaroon tayo ng abounding of things, blessings. Tapos, magiging sufficient tayo sa good works. So, kapag naging giver tayo. Pag chinyek mo yung 2 Corinthians 9 verse 8, actually, baligtad. Pag nagbigay ka in a cheerful heart and meron kang abundant na pagbibigay, ang gusto ng Panginoon, magiging sufficient ka daw sa mga bagay at mag-a-abound ka sa good works. So in other words, when you give abundantly, ang nangyayari hindi yung darami yung things mo, kundi darami yung good works mo. Mas marami kang matutulungan, mas marami kang magagawa for others and for the kingdom. While ang pangako ng Diyos, sufficient sa mga things na kailangan mo. Yan naman ang pangako, hindi niya pinangako na payayamanin tayo ng Panginoon. So, magiging sufficient tayo sa mga needs na binibigay ng Diyos. Kaya nga yung word dyan na periseo, that is superabound. That is, mag-superabound tayo sa good works. Mas marami tayong tutulungan. So at the heart of God's blessings is purpose for us to do good. Okay? And then number 3, generosity was the key to the greatest compassion and benevolence ministries launched in Christian history. Or sabihin natin, greatest compassion and missions. Hindi sikreto na mga unprecedented ability ng mga Kristiyano society na mag-effect ng change is through tangible means. Halimbawa, ang Christian Compassion, nagkaroon tayo ng mga hospitals, foundations, orphanages, mostly for the poor who do not have much, at ang mga nasa likod ng mga hospitals at foundation orphanages na yan ay mga Christians. Walang atheists na nagpasimula ng mga ganyan. Okay? Ang mga atheists, ang isipin nila is, there is no God, enjoy life. Christian justice gave nations a system of fair trial, especially for the poor. Ano, every presidency ni Trump, every year, ang lagi kong ina-expect at in-anticipate pag December ay ang White House design ng First Lady na si Melania Trump. It's always classy. Binabalik nila from 2020 na naging presidente siya. Iba-iba yung theme ng Christmas. At ang aim ng Trump administration is ibalik yung Christmas language at yung Christian touch ng Christmas. Because yun ang heritage ng Amerika. At ang Amerika ay nasa
ang pundasyon niya ay yung system of justice na galing sa Judeo-Christian values. Ang kanilang former president, si James Madison, naging presidente yun ang architect ng kanilang constitution. At siya yung nagsimula ng tinatawag na 3 branches of government. Si James Madison ang nagsabi na kailangan sa government, kung wala tayong king, dapat may 3 branches of government. Iba yung executive, iba yung legislature, iba yung judiciary. Iba yung humahatol, iba yung nagka-craft ng batas, iba yung nag-execute. Galing yan sa isang James Madison na isang Calvinist. At yun ang paniniwala niya. Kaya nagkaroon ng isang bansa na napaka-powerful at may sense of justice. At especially sa mga poor. Kapag ikaw ay mahirap ang napatay mo, pag halimbawa buntis siya, mas malaki ang punishment. That is nasa scripture. And then, Christian mission launched innumerable missionaries that introduced civilizations to their mission field. Kaya tayo ay hindi na natiling mga sumasamba sa mga anito because may mga missionaries na pumunta. Sabihin natin mga pari sila nung una, pero thank God, nagkaroon ng Protestant missionaries dito. Hindi tayo na natili na sumasamba sa araw at sa ganyan. Kahapon lang nag-visit kami sa Limay, Bataan at nakita namin at tinalala namin yung buhay ng mga missionaries and even yung kwento ng SABC nung Trinity Bible Baptist Mission pa siya noong 2001 hanggang nung 2011, 10 years yun at kung paano kami nagsisimula noon na napaka-hirap pero dahil may mga Kristiyano na taga Baguio, mga nag-support na mga kapatiran mula sa iba't ibang mga churches, the Lord has used those things para maipagkaloob at ma-strengthen ang isang ministry na meron tayo ngayon. Na pagkwentuhan nga namin, there was a time na kung bibili lang ng gulong ng isang barako, yung tricycle natin, kailangan pa naming i-race as parang magbakas-bakas or parang patak-patak kami. Just to be able to raise you. Ganun ang sinimulan ng ministry natin, ng church natin. But we thank the Lord for some Christian people and Christian churches na nag-invest through their benevolence, missions ministry. Sa Rebap community, nag-usap-usap kami ng mga messengers. Tinanong ko yung isang church at pastor na yung kanilang ginagawa, paano, sabi, how much do we need para makapag-fund ng isang missionary sa labas na hindi niya kailangan magtrabaho para makapag-focus siya sa ministry niya? Alam niyo, pag nasa ibang bansa, mas malaki. But of course, dito, nasa 35 to 40,000 ang kailangan mo to fund one single ministry para magkaroon ng maayos na missionary work. And that is something na napakataas na ang standard na natin pag ganon. Pero that is how generosity works. Missionaries, Americans, mga foreigners pumunta sa Pilipinas para magkaroon ng ganito. Ang Bible Baptist Fellowship sa Amerika, nagtayo ng mga Bible Baptist churches dito because that's the story na alam ko. Alam nyo ba na ang nagtatag ng First Bible Baptist Missionary Church dito sa Pilipinas ay isang soldier ng World War II. Nakita niya kung paano binomba yung Metro Manila. At sobrang naantig yung puso ng Kristiyanong ito na pagbalik niya sa Amerika, sabi niya, babalik ako sa Pilipinas not anymore as a soldier but as a missionary. At doon nagsimula yung kwento ng mga churches na ito. Christian mission, because of generosity. Di ba? Because mga churches doon, they were able to support not only yung kanilang ministry, pero yung ministry din na nasa labas. Sabi mo kung pera natin ay sakto lang dito sa SABC, we won't be able to support other missions. Christian education built universities that until today are bedrock of human learnings. Si James Harvard, sa Princeton University, na New Jersey College, nila Jonathan Edwards, na dating president, Stanford, yung mga Protestant universities like Cambridge, like Oxford, these are all training universities for pastors. They were built para mag-train ng mga Protestant pastors, especially Presbyterian ministers.
ngayon mayroon tayong UP para i-educate na maraming mga scholar ng bayan. Pero 'di ba, marami ang nagiging pugad daw ng pagtuturo ng communism sa University of the Philippines. I don't know how much true is that, pero bagamat malaki ang maraming matatalino sa UP, pero nagiging hub ito na kung saan nare-recruit para sa mga ganong pananaw ang mga iba. Kung gaano man to katotoo, isipin nyo kung ang mga Christian churches ay ganon or Christian universities ay na-educate about Christianity. And then Christian complementarianism had done much good for women and children than the LGBTQ community. Just yesterday may nagsabi sa akin na isang babae na she is filing violence against for women and children. And yung ganitong pananaw na batas na mas strong ang protection sa mga kababaihan at sa mga bata ay galing sa Christian teaching. Okay? So, these unbelievable Christian accomplishments have been only made possible through a doctrine called generous giving and generosity. Through Christian giving and generosity, the effectiveness of Christianity through the centuries was widespread and beneficial. And these accomplishments are difficult to achieve without the force of generosity. And like I want to end dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, that generosity reflects best the giving heart of God in Christ to us as sinners. Sabi diyan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty might become rich. So though He was rich, it's not material ito. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang glories. Yan yung kanyang glories. That He was the second person of the Trinity, equal to the Father and to the Spirit. Yet, sabi niya, for your sake, He became poor. This is humiliation. This is incarnation. So, in other words, ang gusto ipakita dito ni Paul is that yung glories ng second person of the Trinity, nagkaroon ng incarnation so that you, by His humiliation, poverty, you might become rich. You might become spiritually rich. Let us pray. Father, we thank you sa natutunan namin, especially on this matter, ng pagre-remind sa amin that the church was designed for generosity. Gusto naming malampasan yung mga abuses at yung mga mishandling ng mga funds na nangyayari sa mga religious organizations, and we ask you to spare us from those mistakes na very serious. And then we will be able to give still generously for the sake of the ministry. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon.